Lumapit tayo sa ating Panginoon, awitan, purihin ang batong kublihan. Ang Diyos siyang tanging lakas, magpasalamat tayo sa Kanyang harapan. Ang Diyos ay awitan, ating purihin ng may tuwa, ng may tuwa, In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The grace and peace of our Lord Jesus Christ, the love of God, and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. And with your spirit. To prepare ourselves to celebrate the sacred mysteries, let us first call to mind our sins and ask the Lord for pardon and mercy. We humbly say, I confess to Almighty God And to you, my brothers and sisters, that I have greatly sinned in my thoughts and in my words, in what I have done and in what I have failed to do. Through my fault, through my most grievous fault. Therefore I ask the Blessed Mary, ever Virgin, all the angels and saints, and you, my brothers and sisters, to pray for me to the Lord our God. May Almighty God have mercy on us, forgive us our sins, and bring us all to life everlasting. Amen. Lord, have mercy. Lord, have mercy. Christ, have mercy. Christ, have mercy. Lord, have mercy. Lord, have mercy. luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka, itinagkarangal, sinasamba ka dahil sa dakilang kaluwalhatian. Panginoon naming Diyos sa ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoon Jesucristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluglok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoon Jesucristo, kasama ng Espiritu, sa walhati ng Ama. Amen, 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 amen. Let us bow our heads and let us pray. O God, who in the abasement of your Son have raised up a fallen world, fill your faithful with holy joy. From those you have rescued from slavery to sin, you bestow eternal gladness. Through our Lord Jesus Christ, your Son, who lives and reigns with you, in the unity of the Holy Spirit, one God, forever and ever. Amen. On the first reading, Zechariah pictures the Prince of Peace as a humble king who enters Jerusalem. This oracle is fulfilled in Jesus, who enters Jerusalem in triumph, riding on an ass. A reading from the book of the prophet Zechariah. Thus says the Lord, rejoice heartily, O daughter Zion.
Shout for joy, O daughter Jerusalem. See, your king shall come to you. A just Savior is he, meek and riding on an ass, on a colt, the foal of an ass. He shall banish the chariot from Ephraim, and the horse from Jerusalem. The warrior's bow shall be banished, and he shall proclaim peace to the nations. His dominion shall be from sea to sea, and from the river to the ends of the earth. The word of the Lord. Thanks be to God. I will praise your name forever, my King and my God. I will praise your name forever, my King and my God. I will extol you, O my God and King, and I will bless your name forever and ever. Every day will I bless you, and I will praise your name forever and ever. I will praise your name forever, my King and my God. The Lord is gracious and merciful, slow to anger, and of great kindness. The Lord is good to all, and compassionate toward all his works. I will praise your name forever, my King and my God. Let all your works give you thanks, O Lord, and let your faithful ones bless you. Let them discourse of the glory of your kingdom and speak of your might. I will praise your name forever, my King and my God. The Lord is faithful in all his words and holy in all his works. The Lord lifts up all who are falling and raises up all who are bowed down. I will praise your name forever, my King and my God. On the second reading, Jesus frees us from the burden of sin and gives the liberating Spirit who dwells in our hearts and steer us to a new life of grace. A reading from the letter of Paul to the Romans. Brothers and sisters, you are not in the flesh. On the contrary, you are in the Spirit. If only the Spirit of God dwells in you, whoever does not have the Spirit of Christ does not belong to him. If the Spirit of the one who raised Jesus from the dead dwells in you, the one who raised Christ from the dead will give life to your mortal bodies also, through his Spirit that dwells in you. Consequently, brothers and sisters, we are not debtors to the flesh, to live according to the flesh. For if you live according to the flesh, you will die. But if by the Spirit you put to death the deeds of the body, you will live. The word of the Lord. Thanks be to God. Blessed are you, Father, Lord of heaven and earth. You have revealed to little ones the mysteries of the kingdom. Alleluia. 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 The
The Lord be with you. and with your spirit. A reading from the Holy Gospel according to Saint Matthew. Glory to you, O Lord. At that time, Jesus exclaimed, I give praise to you, Father, Lord of heaven and earth, for although you have hidden these things from the wise and the learned, you have revealed them to little ones. Yes, Father, such has been your gracious will. All things have been handed over to me by my Father. No one knows the Son except the Father, and no one knows the Father except the Son, and anyone to whom the Son wishes to reveal him. Come to me, all you who labor and are burdened, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am meek and humble of heart, and you will find rest for yourselves. For my yoke is easy and my burden light. Sisters and brothers, the gospel of the Lord. Praise to you, Lord Jesus Christ. Shout out sa mga kapatid nating OFW. Ang pulang laso na ito ay lagi naming pagpupugay sa inyo. Mabuhay po kayo. Salamat din sa mga nagpapakabuting alagad ng batas, mga Navy, mga sundalo, mga pulis, mga Marines. Salamat po. Gayon din sa mga nagpapakabuting mga guro. Thank you po sa inyo. Welcome sa Our Lady of Lasalle at Quasay Parish kung saan ayos lang pong umiyak at samahan tayo ng mahal na ina sa pag-iyak sa pagdarasal sa kanyang anak upang maging maayos ang lahat. Sino po dito ang punong-puno ng pag-asa ang buhay? Sino naman po dito ang nawawala na ng pag-asa sa buhay? Ang tanong ko po sa pareho sa inyo ay ganito. Saan o kanino nyo hinuhugot ang pag-asa ninyo? Kasi po ito ang magdedetermine kung legit, kung matatag, kung tunay, kung mapamatagalan at maaasahan ang pag-asa natin. Alam po natin pare-pareho ang nagagawa ng pag-asa sa buhay natin. Ito isa sa mahalagang dahilan kung bakit tayo bumabangon sa araw-araw. Kung bakit ka patuloy na nag-aaral at nagtatrabaho kahit napapagod ka na. Kung bakit ka patuloy na nagmamahal kahit minsan nasasaktan ka na. At kung bakit ka patuloy na lumalaban sa buhay kahit nahihirapan ka na. Naisip niyo po ba kung anong mangyayari sa atin kung wala tayong pag-asa na nadarama? In the first place, gugustuhin pa kaya nating mabuhay kung wala na tayong pag-asa? Sabi nga po minsan ng isang tao, huwag mong alisin sa tao ang kanyang pag-asa. Sapagkat baka yun na lang ang meron siya, mawala pa. Ang dahilan ay sapagkat anuman o sino man ang mawala sa atin, basta buhay ang pag-asa natin, makakaya natin. We will keep on going, we will keep on fighting, because our hope will remind us always that something good is still about to happen. May mangyayari pang maganda sa kabila ng problema. Ganon kahalaga ang pag-asa. Binubuhay nito ang ating buhay. Kaya naman, kailangan nating alagaan lagi ang ating pag-asa. At ang isa sa pangunahing paraan ng pag-aalaga ng pag-asa, siguraduhin natin na tama ang pinaghuhugutan natin ng pag-asa. Kasi kung gusto natin ng isang matatag na pag-asa, dapat matatag din ang pinaghuhugutan niyan. Hindi po kasi dahil pare-pareho tayong umaasa, ang ibig sabihin nun pare-pareho na ang ating pag-asa. Hindi. Pare-pareho tayong umaasa, pero hindi ibig sabihin pare-pareho ang ating pag-asa. Ang kalidad ng ating pag-asa dahil iba-iba tayo ng pinaghuhugutan ng pag-asa.
Aminin man natin o sa hindi, marami dito ang umaasa sa lakas at kakayanan nila. Lakas ako eh, kaya ko yan. Kaya ko ito. May iba sa atin umaasa sa pera nila, sa kapangyarihan nila. Basta meron tayong pera, basta may nakapondong pera. Huwag kayong mag-alala. Kayo matakot. Yung iba, ang pag-asa, nasa iba. Sa ibang tao, lalong-lalo na sa kanilang pamilya. Basta nandyan ka, basta tayo magkakasama. Kahit anong problema, makakaya. Di po ba? No wonder, maraming tao ang bigla na lang nawawala ng pag-asa. Bakit? Kasi yung lakas natin, bigla na lang mawawala yan. O kaya unti-unti tayong hihina. Pati ang ating kakayanan, unti-unti mawawala yan. Pasensya na dun sa movement ko, hindi ko maitaas yung castle. Sakit yung likod ko. Kaninang madaling araw, pagising ko, muntik na akong mahisa sa lawal. Gumagapang ako papuntang CR. Sabi ko, ano ba ito? Ang bata-bata ko, nirarayuma yata ako. Ang pera nauubos. Ang kapangyarihan nawawala. Hindi man maubos ang pera o kapangyarihan, anong silbi niyan sa harap ng isang malaki o matinding problema o karamdaman? At ang tao, gaano mo man kamahal o gaano mo man kasiguradong nagmamahal sa'yo, pwedeng mawala. Di man mawala, pwedeng magbago. O di ba? Si LeBron James ngayon, nakakala mo magtatapos ang karir ng Lakers? Franchise player ng Lakers ngayon, parang hindi na pinanghihinayangan ng Lakers. Kahit umalis. O wag na tayong lumayo. Justin Brownlee. Baka nakakalimutan natin yung mga heroic acts na ginawa niya para isalba at bigyang karangalan ng ating bayan. Including yung 2023, panalo ng Pilipinas kontra China, yung ang lamang ng China ay 7 points, under 2 minutes na lang. Akalain mong siya, sunod-sunod ang miss-score ng 8 puntos? Nakakalimutan na ba natin yun? Ngayong naka-score lang siya ng 5 points lang yata kontra New Zealand. Ang dami ng Pilipinong nagbabash sa kanya. Dapat daw palitan na. Natalo daw dahil sa kanya. May nag-comment pa. Nabigyan din yata ng maleta. Yung Pinoy, ano? Grabe. Ang tao, mabilis magbago. Kaya huwag kang masyadong umasa sa tao. Baka madismaya ka rin balang. Sakto rin. Napanood ko sa isang interview o sa isang content. Si Paco Aris Pacotiaga, yung drummer dati ng Intro Voice, yung kumanta ng Di Na Ako Aasa Pa, siya pala sumulat nun. At yun pala ay hango sa kanyang sariling istorya. Nag-break daw kasi sila nung girlfriend niya dati hindi si Geneva, ano ba naman? Meron pang isa Melissa. Yun, si Melissa. So, dahil mahal pa rin niya, he wanted to win her back. Ginawa niya, konting naipon, hindi pa siya sikat. Punta siya ng Blue Magic. Binili niya yung malaking teddy bear. Di ba? Yung mga kaidadan ko, yung Blue Magic, malaking teddy bear. Binili yun Paco. Kasi yun ang alam niyang gusto ni Melissa. On his way out, nakita niya si Melissa. Akalain mong nagkatinginan silang dalawa. Pero hindi sweet yung eksena. Kasi nakita niya si Melissa, may ka-holding hands na iba. At parang hindi daw siya kilala. Tiningnan siya. Pero umarto na parang hindi siya kakilala.
Nakita rin yung teddy bear na dala niya. Na alam naman ni Melissa na yun ay para sa kanya. Pero parang wala lang. Sakit nun, di ba? Doon daw nanggaling yung lyrics ng kantang, naglalakad hawak kamay, tila ba ligaya nyo'y walang katapusan. Ang nakaraan nating dalawa, di ko na makita sa iyong mga mata. Di na ko aasa pang... tama na, tama na. Yun yung istorya, yung song na nag-hit noon. Pero, kinakanta pa rin hanggang ngayon. Mag-hit ba yon kung walang maraming nakaranas noon, mula noon, hanggang ngayon? Kaya, wag masyadong umasa sa tao. Kahit yung anak mo na shinower mo ng pagmamahal, hindi garantiya na hindi kanya makakalimutan. Hindi garantiya na hindi siya magbabago sa'yo, lalong-lalo na kapag meron na siyang sariling pamilya. Yung minamahal mo, hindi garantiya na lagi yang nandyan para sa'yo. Mahal ka man yang totoo, pwedeng magkasakit, pwedeng... Basta! Kaya nga ang sabi ng banal na kasulatan, hindi naman hope o umasa sa bagay eh. Umasa sa tao, no. Umasa sa Diyos. Hope in God. Hope in the Lord. Yan ang makikita natin sa ating unang pagbasa. Ang sitwasyon ng ating unang pagbasa, wala na yung templo ng mga Hudyo na napakahalaga para sa kanila. Pero anong sabi Prophet Zechariah? Shout heartily, O daughter Zion. Sing for joy. Ang konteksto ng panawagan ni Zechariah, wala man tayong templo, na wala man sa atin ng halos lahat, umasa tayo sa Diyos. Huwag tayong mag-alala. Makakabangon tayo, makababawi tayo. At yun nga nangyari sa kanila. Kaya sa ating ebanghelyo, ganun din ang panawagan sa atin ng ating Panginoon. Anong sabi niya? Come to me. Lumapit kayo sa akin. Kayong mga nabibigatan sa inyong pasanin at kayo bibigyan ko ng kapahingahan. Hindi niya sinabing, lumapit kayo sa kung sino o kung saan. Sa Kanya lang. Sapagkat siya lamang talaga ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kapahingahan. Now, siguro naman you will all agree with me na ang pinakakabaligtaran talaga ng kapahingahan, hindi naman trabaho eh. Yung totoong kapahingahan ang kabaligtaran niyan, hindi naman trabaho, kundi kawalan ng pag-asa. Kasi yun talaga ang hindi nagbibigay sa atin ng pahinga, yung kawalan ng pag-asa. Gaano man karami ang ating trabaho, basta punong-puno ng pag-asang puso natin dahil may nakikita tayo at may in-expect tayong maganda. Kakayanin natin ano man ang trabaho. On the other hand, kahit walang trabaho, kahit konti ang ating trabaho, basta walang pag-asa sa puso natin dahil parang wala tayong nakikitang magandang nangyayari at hindi na rin tayo umaasang may maganda pang mangyayari. Ganun pa rin ang buhay natin. Ganun pa rin ang sitwasyon. Ganun pa rin yung tao na ipinagdarasal nating magbago. Ganun pa rin ang sakit natin. Doon tayo mapapagod. In our hopelessness, yun ang nakakapagod. At yun ang gustong solusyonan ng Panginoon. Doon niya tayo gustong bigyan ng kapahingahan. Kapag tayo mayroong kawalang pag-asa na naranasan. Hence, yung sinasabi ng Panginoon dito, come to me. Ang ibig sabihin nito, trust in me. Hope in me. So that in your hopelessness, I can give you rest. Magtiwala ka sa akin. Umasa ka sa akin. Kailangan pa rin nating umasa kasi hindi naman ibig sabihin ng pahingang sinasabi ng Panginoon dito ay definitely wala na tayong problema eh. Kung napapansin niyo po, hindi naman niya sinabing, come to me, all you who are burdened, and I will give you rest. At wala na kayong ibang tatrabahuin, wala na kayong ibang gagawin. No! Ang sabi niya,
magaang dalhin ang aking pamatok. Magdadala pa rin tayo. Pero magiging magaan na ang pagdadala kasi kasama na natin siya. At yun yung pahinga na gusto niyang ibigay sa atin. Hindi yung pahinga na kawalan ng problema. Kasi alam naman natin, hindi mangyayari yun. Masolve man ang isang problema, mapahinga man tayo sa isang problema, makakaranas pa rin tayo ng problema habang tayo nabubuhay. Kaya't ang pahinga na sinasabi ng Panginoon dito, may gagawin ako na pabor para sa iyo, para sa ikabubuti mo, sa kabila ng problema mo, hindi kita pababayaan. Hindi niya basta sinabing, come to me. May kasunod I will give you rest. At yung rest na yon, yung assurance na ano man ang mangyari, nandito ako para sa iyo. Kaya nga ang Panginoon ang pinaka may karapatang magsabi sa atin, rest assured. Ang ibig sabihin ay ipanatag mo ang loob mo. Huwag kang mag-alala. I got this. Hindi kita pababayaan. Yung pahinga na sinasabi ng Panginoon ay yung pahinga niya, kung natatandaan ninyo na habang bumabagyo, nasa bangka siya at ang kanyang mga disipulo, mahimbing ang tulog niya habang bumabagyo. Kasi alam niya, hindi siya pababayaan ng Ama. Ito sana mga kapatid ang hilingin nating pahinga. Huwag nating hangarin yung pahinga na totally walang problema, totally wala tayong alalahanin, totally wala tayong mga pagsubok na maranasan, mapapagod lang tayo na hangarin yan. Hindi mangyayari yan. At baka ma-disappoint pa tayo, baka magalit pa tayo, magtampo pa tayo sa Diyos. Hindi naman yan ang pinangako niya sa atin. Ang pinangako niya sa atin, not a problem-free life, pero isang buhay na hindi niya tayo pababayaan, hindi niya tayo iiwan. Dapat maging sapat na yun para sa atin, para magkaroon tayo ng kapanatagan at kapahingahan, ano man ang problema na ating maranasan. Amen. Ilagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa Makapangyarihan siya. ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. Kanya'y maglilingkod. Alam kong may magagawa ang Diyos. May magagawa ang Diyos. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko Alam kong di sapagkat mahal niya ako. ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko. Kung ako'y magtatapat Kung ako'y magtatapat sa Kanya'y maglilingkod. sa Kanya'y maglilingkod. Alam kong diringkin ng Diyos ang samo ko. Diringgin ng Diyos Pumikit ang tayo. samo ko. Panginoon, tulungan mo po akong magtiwala sa iyo na ibatay ko ang pag-asa ko sa iyo. Yung pag-asa na sa kabila ng anumang mga maranasang problema, hindi mo ko pababayaan. Ikaw ang bahala sa akin. Gagawin ko pa rin ang dapat kong gawin. Magpapakabuti pa rin ako, didiskarte pa rin ako. Pero ang lahat ay ididepende ko sa iyo. Kasi hindi ko kontrolado ang lahat. Ikaw ang may control sa lahat. Kaya ikaw ang inaasahan ko ng higit sa lahat. Hallelujah! Hallelujah. Purihin ang Diyos. Hallelujah! Hallelujah. Siya ay muling babalik sa atin. Hindi Kanya iiwan. Hindi Kanya pababayaan. Paniwalaan natin. natin. Hallelujah!
Hallelujah. Hallelujah. Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kanyang mga pangako. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. Higit pa sa inaasahan mo, sapagkat mahal ka ng Diyos, pakatandaan mo. Kung lalapit ka kay Jesus, maaaring matagal, maaaring maging mahirap, pero magiging maayos din ang lahat. Mayroong magandang mangyayari. Mayroong magandang mangyayari sa'yo. Kung lalapit kay Jesus, Kung lalapit kay Jesus. glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. I believe in God, The Father Almighty, creator of heaven and earth, and in Jesus Christ, his only Son, our Lord, who was conceived by the Holy Spirit, born of the Virgin Mary, he suffered under Pontius Pilate, was crucified, died, and was buried. He descended into hell. On the third day, he rose again from the dead. He ascended into heaven and is seated at the right hand of God, the Father Almighty. From there, he will come to judge the living and the dead. I believe in the Holy Spirit, the Holy Catholic Church, the communion of saints, the forgiveness of the sins, the resurrection of the body, and life everlasting. Amen. Prayers of the faithful, for every petition that our response be. May the Church, under the leadership of Pope Leo, stand up the cause of peace, justice, and love, especially in a world where war, domination, and injustice continue to reign. We pray. Father, let us find rest in you. May the leaders of nations waging war lay down their weapons and choose the way of peace. We pray. Father, let us find rest in you. In this special Jubilee year of Saint Francis of Assisi, who was the very model of Christ's peace, inspire people to embrace the gifts of harmony and peace. We pray. Father, let us find rest in you. May those who are oppressed by the humanizing systems, elderly people weighed down by loneliness, and families separated by quarrels and financial problems, find consolation in the Lord. We pray. Father, let us find rest in you. May the Lord give healing, hope, and comfort to those who are sick and dying, and grant eternal rest to those who have passed on from this life. We pray. Father, let us find rest in you. Let us pray for the urgent concerns of our community and our personal intentions. We pray. Father, let us find rest in you. Heavenly Father, hear our supplications. Do not allow us to be overwhelmed by confusion, doubt, and discord, but fill us with faith and courage through, with, and in Jesus Christ, your Son, and our Lord. Amen. Offertory. Pagnalay namin sana ay kalugdan mo, isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay?
sagisag ng bigay mong kaligtasan. Pakinggan mo kami, mapagkalingang Diyos. Itulot mo sarili namin laging maihandog sa banal mong napaglayon. Amin ang ginaganap. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Tungayan mo kami sa yaman ay kapos. Ako'y karapat-dapat bunga ng pagpapagod sa banal na pagtitipon, pag-ibig ang tugon. Pagkalay namin sana'y kalugdan mo. Isang bayan na nagpupugay, nagmamahal sa'yo. Saan yun itong tinapay na nagdudulot ng buhay at talak na sagisag ng bigay mong kaligtasan. Sarili mong pag-aalay ngayon'y inaalala habang naghihintay kami sa'yo. Ang aming buhay magpakailanman. Iniaalay sa'yo ang aming puso upang hanggang wakas ay magmahal. Kunin mo ito
pa'y nandun ng aming palad sa gisang ng aming buhay. Inialay, Panginoon, ang aming buhay magpakailanman. Iniaalay sa'yo ang aming puso upang hanggang wakas ay magmahal. Sa trigo at ubas nagmula, sa mosyang alay ng madla, handog ng bayan mo hinirang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Itong alak at tinapay, kasama ang buhay naming taglay. Awa kami bahagi na kay Kristo naming taglay. Sa trigo at ubas nagmula, sa mosyang alay ng madla, handog ng bayan mo hinirang, tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Tanggapin mo't gawing katawan, dugo ni Kristo. Pray, sisters and brothers, that our sacrifice may become acceptable to God, the Almighty Father. May the Lord accept the sacrifice at your hands for the praise and glory of his name, for our good and the good of all his holy church. May this oblation dedicated to your name purify us, O Lord, and day by day bring our conduct closer to the life of heaven through Christ our Lord. Amen. The Lord be with you. And with your spirit, Lift up your hearts. we lift them up to the Let Lord. us give thanks to the Lord our God. It is right and just, It is truly right and just, our duty and our salvation, always and everywhere, to give you thanks, Lord, Holy Father, Almighty and eternal God, through Christ our Lord. For out of compassion for the waywardness that is ours, he humbled himself and was born of the Virgin. By the passion of the cross, he freed us from an ending death, and by rising from the dead, he gave us life eternal. And so with angels and archangels, with thrones and dominions, and with all the hosts and powers of heaven, we sing the hymn of your glory as without end we acclaim. Holy, holy, holy Lord, God of hosts, heaven and earth are full of your glory. Hosanna in the highest. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Hosanna in the highest.
You are indeed holy, O Lord, the fount of all holiness. Make holy, therefore, these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. At the time he was betrayed and entered willingly into his passion, he took bread and giving thanks, broke it, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and eat of it. For this is my body, which will be given up for you." In a similar way, when supper was ended, he took the chalice and once more giving thanks, gave it to his disciples, saying, "Take this, all of you, and drink from it. For this is a chalice of my blood, the blood of the new and eternal covenant, which will be poured out for you and for many, for the forgiveness of sins. Do this in memory of me." Let us proclaim the mystery of our faith. When we eat this bread and drink this cup, we proclaim your death, O Lord, until you come again. Therefore, as we celebrate the memorial of his death and resurrection, we offer you, Lord, the bread of life and the chalice of salvation, giving thanks that you have held us worthy to be in your presence and minister to you. Humbly we pray that partaking of the body and blood of Christ, we may be gathered into one by the Holy Spirit. Remember, Lord, your church is spread throughout the world, and bring her to the fullness of charity, together with Leo, our Pope, and Dennis, our Bishop, and all the clergy. Remember also our brothers and sisters who have fallen asleep in the hope of the resurrection, and all who have died in your mercy. Welcome them into the light of your face. Have mercy on us all, we pray. With the Blessed Virgin Mary, Our Lady of Lazaret, Mother of God, Saint Joseph, her most chaste spouse, with all the blessed apostles and saints who have pleased you throughout the ages, we may merit to become co-heirs to eternal life and may praise and glorify you through your Son, Jesus Christ. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. At the Savior's command and formed by divine teaching, we dare to say, Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon
sa aming mga sala, para lang magpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Lord Jesus Christ, who said to your apostles, "Peace I leave you, my peace I give you," look not on our sins, but on the faith of your church, and graciously grant her peace and unity in accordance with your will, who live and reign forever and ever. The Amen. peace of Jesus be with you always. And with your Let spirit. us offer one another the sign of God's peace. Kapayapaan po. Peace be with you. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy, have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Have mercy on us. Lamb of God, you take away the sins of the world. Grant us peace. Grant us peace. Behold Jesus, the Lamb of God who takes away the sins of the world. Happy are those invited to receive him. Lord, I am not worthy that you should enter under my roof, but only say the word, and my soul shall be healed. An act of spiritual communion. My Jesus, I believe that you are present in the most holy sacrament. I love you above all things, and I desire to receive you into my soul. Since I cannot at this moment receive you sacramentally, come at least spiritually into my heart. I embrace you as if you were already there and unite myself wholly to you. Never permit me to be separated from you. Amen. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin, at maan kang ligtas sa lupain.
Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at malan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Sa harap ng Diyos, pumanatag ka, maging matyagang maghintay sa Kanya. Huwag mong kaingitan ang gumiginawan sa likong paraan, umunlad man sila. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at manan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. Ang iyong sarili sa Diyos mo ilagak. Pag nagtiwalay, tutulungan kang ganap. Ang kabutihan mo ay magliliwanag. Katulad ng araw kung tanghaling tapat. Umasa ka sa Diyos, ang mabuti gawin at malan kang ligtas sa lupain. Sa Diyos mo hanapin ang kaligayahan at pangarap mo ay makakamtan. At pangarap mo ay makakamtan. Salamat sa iyo, aking Ama. Salamat sa iyong mga likha.
sa liwanag ng araw at buwan. Salamat sa iyo, Diyos. Salamat sa bugtong mong anak. Salamat sa iyong pagliligtas. Salamat sa buhay na walang hanggan. Salamat, salamat sa iyo. Walang hanggan pasasalamat. Ang sa'yo'y aming sasambitin. Maging sa uling sandali ng aming buhay. Pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y, pasasalamat sa iyo'y walang hanggan. Let us pray. Grant, we pray, O Lord, that having been replenished by such great gifts, we may gain the prize of salvation and never cease to praise you through Christ our Lord. Amen. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Holy God, Holy Mighty One, Holy Immortal One. Have mercy on us and on the whole world. Jesus, King of Mercy, We trust in you. alalahanin, Alalahanin, o mahal na Birhen ng Lasalet, ina ng pag-asa, ikaw ang nagpaalala sa aming magbalik loob sa Ama. Ito ang nagpapatunay na kagandahang loob mo'y nanatiling busilak. Sa pag-aaruga mo sa amin, tungkulin mo'y tinupad. Sa paanan ni Kristo'y tinuring mo kaming mga tunay mong anak. Kaya ninais mong ni Isay huwag mapahamak. Maging sa iyong walang tigil na pananalangin, pati luhay pumatak. Huwag namang mawala ng saysay ang iyong paghihirap. Hiling nawa namin sa iyo o aming inanggayag na matapos ang pakikibaka namin sa mundong ito at sa pananatili naming tapat kay Kristo. Sa kapurihan mo'y makibahagi kaming ganap upang kung nasaan ka ngayon ay maparoon din kaming lahat at ang kaganapan ng kalwalatian ng Diyos Amay tuluyang matupad siya nawa. mahal na Birhen ng Lasalet, tagapagkasundo ng mga makasalanan. Ipanalangin mong walang patid kami mga dumudulog sa iyo. Maraming salamat po sa inyong pakikisat sa mga tulong na binibigay ninyo na nagiging dahilan para marami din po tayong maipagawang mga kapilya at matulungang mga parokya pa, institutions, and even individuals. Marami pong salamat sa inyong lahat. The Lord be with you. And with your And may spirit. Almighty God bless you and our loved ones in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. The Mass is ended. Go in the peace and love of our Lord Jesus Christ. Thanks be to God. Salamat din po. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May our love for you bring comfort in your pain. On this day, O Mother of our Lord, we sing you praise for lighting up our way. Your tears did soften up the hearts of men, and they still do today. May
your